Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Naging isang low pressure area na lamang ang Bagyong Luis na tumama sa Makunakon sa Isabela kahapon. Ngunit may isa pa tayong LPA na binabantayan, kaya naman alamin na natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Ms. Charmaine Varilla. Ms. Charmaine? Yes, magandang umaga Sir Joshua, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan nga. Meron talagang yung dalawang LPA na binabantayan sa loob ng ating FAR. Yung unang LPA ay huling namataan dito sa may bahagi ng Bagao, Cagayan. Ito nga yung dating si Bagyong Luis. Yung ikalawa naman ng LPA o low pressure area ay huling namataan sa baybayin ng Balawan, La Union. At ito nga nasabing dalawang LPA ang siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa may Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Samantalang habagat naman ng iiral sa Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, particularly dito sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Samantalang yung bagyo nga sa labas ng ating FAR na may international name na Typhoon Dolphin ay huling namataan sa line 2,330 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. At sa nakikita nga natin na senaryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari nga yung gumilid sa hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility at mananatili na wala yung direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa, ngunit i-intensify niya yung ating habagat sa mga susunod na araw. At sa mga pag-ulan naman ngayong araw ay bantayan natin yung pinakamalalakas sa mga pag-ulan ay posible sa may Zambales at Bataan. Samantalang dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, halos buong bahagi ng Central Luzon at kanlurang bahagi ng Southern Luzon, asahan na nandito ngayon nakafocus ngayong araw yung ating mga pag-ulan. Sa mga susunod na araw nga, magpapatuloy pa to at dahil nga sa enhancement ng habagat, asahan natin na maaari pa yung umabot dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Kaya patuloy po tayo mag-iingat sa mga peligrong dala ng malalakas na mga pag-ulan, gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan ang litas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-ulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Ms. Charmaine Varilla. Samantala nakapagtala ang Bureau of Customs ng pinakamataas na revenue collection itong Hulyo. Ayon sa BOC, batay sa kanilang preliminary figures, umabot sa 95.848 billion pesos ang kanilang kita o kinita noong nakaraang buwan. Nalagpasan nito ang target collection ng 91.526 billion pesos. Mas mataas din ito sa 85.180 billion pesos kumpara sa revenue collection noong July 2025. Dahil dito, record high din ang revenue collection sa kasaysayan ng BOC sa loob ng unang 7 buwan ng taon na umaabot sa 587.711 billion pesos. Ayon kay BOC Commissioner Ariel de Pomuceno, sinasalamin ng tagumpay na ito ng BOC ang epektibong pagpapatupad ng mga reforma, modernization efforts at pinaigting na pakikipagtulungan sa mga stakeholder. Sa ibang balita, nagpaabot ng mainit na pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa ating kauna-unahan WTA champion na si Alex Ayala. Sa kanyang post, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinatunayan ni Ayala kung ano ang kayang gawin ng isang Pilipino at inspirasyon ito sa mga kabataan na patuloy na mangarap ng walang limitasyon. Giit pa ng Pangulo, kasama ni Alex ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang sa bagong tagumpay na ito. Masayang-masaya rin si First Lady Liza Luis Marcos sa panibagong kasaysayan na nakamit ni Ayala. Ayon sa unang ginang, ang tapang, passion at pagsisikap ng ating kauna-unahang WTA champion ay nagbigay inspirasyon sa bansa. Nagpasalamat din ang First Lady sa karangalan na ibinigay ni Alex Ayala sa Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.